Cheryl, mas pinagtibay pa nga ni House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na makatutulong sa mga sektor na apektado sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ngayong Miyerkules, iginiit ni D na magbibigay ng mas maagap na pagtulong ang Kalinga Act para sa workers, farmers at transport sector. Layunin ng panukala na magbigay ng direktang cash assistance at fuel subsidies sa mga higit na apektado ng krisis. Kabilang pa rito ang fuel price stabilization, seguridad sa energy supply at flexible fiscal and regulatory measures. Ani pa ni D, sisikapin daw ng Kongreso na makahanap ng paraan upang masigurado na pupunta ang financial assistance sa mga nangangailangan, kabilang ang low-income families, mga driver at farmer. Kasabay niyan, isinagawa na ng House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development ang kanilang ikatlong araw ng pagdinig sa gitna ng krisis. Una nang binigyang linaw ng Department of Finance kung bakit nananatiling sa LPG at kerosene lang ang pag-aalis ng excise tax ni Pangulong Bongbong Marcos. Saad ni DOF Undersecretary Carlo Adriano, mas maraming low-income households ang kumukonsumo ng LPG at kerosene, habang kung diesel at gasolina naman ang pag-uusapan, mas marami raw mula sa higher-income households ang gumagamit nito. Pero paglilinaw din ni Adriano na hindi naman daw sila sarado sa posibilidad ng suspensyon ng excise tax ng mga ito. Cheryl, sa kabila nga ng price rollback sa produktong petrolyo nitong mga nakaraang araw, sinisigurado pa rin naman daw ng komite na gagawa sila ng mga aksyon para nga makatulong sa pagpapalawig nga ng buhay ng mga Pilipino. Bukod pa dyan ay maya-maya pa nga lang din ay aabangan na natin kung ano naman ang matatalakay ng komite tungkol naman sa tulong na maibibigay nila sa transport sector ng ating bansa. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.